at ka Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, October 31, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Flu at influenza-like illnesses sakop ng pinalawak na primary care package ng PhilHealth. Philippine Consulate sa Busan, South Korea bubuksan sa susunod na taon. 50% ng mga Pilipino itinuturing ang sarili bilang mahirap ayon sa SWS survey. No work, no pay policy patutupad sa October 31, ngayong araw yan, at November 1 na deklaradong special non-working days. Pamilya ni Mary Jane Veloso humirit ng executive clemency ngayong Pasko. Head coach kalaboso sa pagmomolestya sa isang bagets na volleyball player sa General Santos City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating ACS Good News. sakop na raw po ng PhilHealth ang mga sakit na may sintomas ng influenza-like illnesses, tulad ng gaya ng trangkaso, tulad ng ubo, lagnat at sipon. Wow. mukhang i-avail mo na ang benefits na yun ng PhilHealth. Parang may sinat ako eh. Dahil dito, hinimok ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado ang publiko na kumonsulta sa Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o yakap clinics kung magkakaroon sila ng mga symptoms ng natulad ng trangkaso o itong mga mala flu-like symptoms. Ayon kay Dr. Mercado, hindi na dapat hintayin pang lumala ang nararamdamang sakit at magpa-check up na sa yakap clinics at i-avail ang mga benepisyong saklaw nito tulad ng konsultasyon, gamot at pagsusuri sa laboratory. Ang yakap program ng PhilHealth ay ang primary care package upang isulong ang pag-iwas at maagang pagtuklas ng sakit para maiwasan ang problemang pinansyal ng mga miyembro, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ng isang malusog na bansa. Yun kasi talaga ang ang importante, yung early detection. Correct. Para hindi pa malala, konti pa lang ang sakit, ay maagapan na, di ba? Sabi nga, prevention is better than cure. Ayan, naniniwala ka ba doon? Oo Valentina? naman. Kaya yun. Agapan mo na yung sipon na yan. Sige, ikaw muna at magpapagamot na at i-avail ang benefits ng PhilHealth. Yan. Eto naman, magbubukas daw ang Pilipinas ng konsulado sa Busan, South Korea. Ito ang masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos
Marcos sa kanyang pagdalaw sa lugar para sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation. Maganda ba ron sa APEC. Busan? Hindi pa ako nakapunta Hindi pa pero yun napunta. ba yung train to Busan? Parang nakakatakot kasi. Oo Basta nga, sinabing Busan ang papasok sa isip mo kaagad yung mga zombie. Oo, yung movie na Train to Busan. Yan. Sige nga. Ito nga layunin daw ng hakbang na mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino sa Busan at sa mga karatig na lugar. Magbubukas ito sa susunod na taon bilang pangalawang opisina ng Pilipinas bukod sa Philippine Embassy sa Seoul. 6:09 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Hoy! Mga kababayan natin dyan sa Zamboanga, mata na kamo, gising na! Nasa 50% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Nitong nakaraang buwan ng Setyembre, mas mataas ito sa 49% na naitala sa parehong survey ng SWS noong buwan ng June. Batay sa survey na ito, 36% ang nagsabing sila ay always poor. 8.7% ang usually poor. At 5.7% naman ang nagsabing newly poor. Uy, ibig sabihin bagong mahirap. Kasama ba dyan yung isang senador? Na-survey? Oo, na pinakamahirap. Valentina, may pinatatamaan ka. Sino ba yon? Naku, alam natin yan. Hindi ko alam eh. Sino ba yon? Wala akong makitang poor na mga senador. Tingin ka lang sa camera at say cheese. Talaga ha? Ikaw Valentina ha? Samantala, 38% naman ng mga Pilipino ang hindi nakikita ang kanilang sarili bilang mahirap. Mas mababa sa 41% noong buwan ng June. Ang naturang survey ay sinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Pilipino adults mula September 24 hanggang 30 sa buong bansa. Pinaalalahanan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga manggagawa at employer hinggil sa no work, no pay policy ngayong undas break. Ayan. Ayon po sa DOLE, ang October 31, ngayon po yung araw, at November 1 ay special non-working days. Oo nga. Kaya't walang bayad ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho. Para naman sa mga magatrabaho, Bakit ito, ganun? Holiday Di ba special dapat non-working daw dapat ganun talaga malinaw Pero merong mga kumpanya gaya na sinabi ko kahapon, Alintina, may mga kumpanya na depende sa kanilang collective bargaining agreement na kapag kahit na special non-working holiday, pag hindi ka pumasok ay bayad ka pa rin. Sana all. May ganon. Tapos may pag pumasok ka naman, may dagdag kang 30%. Kaya yung iba, hindi na lang pumapasok kasi 30% lang ang dagdag. Unlike sa regular. Pero sa karaniwan ay no work, no pay talaga yan tulad ng binabanggit mo. Go ahead. Eto naman, makatatanggap sila ng karagdagang 30% yung mga magtatrabaho nga ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung mag-overtime, may dagdag pang 30% ng hourly rate ang ibabayad sa kanila. Paalala ng DOLE sa mga employer, sundin ang tamang wage computation upang matiyak na makakakuha ng karampatang benepisyo ang mga manggagawa ngayong undas. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Maya pa ba kay kong mga kabalen, gising na ba kayo? Isang teacher head coach ang inaresto matapos ireklamo ng pangmomolestya ng isang lalaking minor de edad na volleyball player sa General Santos City. Nako. Kwento ng 17 anyos na biktima, lalaki pala, lalaki. Nagpapahinga siya matapos ang Batang Pinoy Philippine National Youth Games 2025 sa Jensan nang gawan siya ng kalaswaan ng suspect na nasaksihan naman ng isa ring student athlete. Ngunit sa halip na tumigil ang guro ng dumating ang estudyante, ngumiti lang ito. Aba? Paano kayang ngiti? At Ngisi. ipinagpatuloy ang kanyang ginagawang Kahalayan? Uy, Joseph. Babasahin ko ba ito, Mother? Parehas lalaki ba? O doon na lang sa Tita M's magazine. Lalaki yung teacher, ano? Lalaki sa lalaki. Lalaki yung teacher.
So ginagawa niya ng kahalayan yung isang lalaking minor de edad na athlete. At hindi ko nababasahin, doon na nga lang, Mother, sa Tita Ems. Tita Abangan niyo po Ems, yan. abangan niyo kung Sa ano yung ginawa. Sabado. Ano yung ginagawa nung teacher, head coach doon sa athlete na nasaksihan ng isa pang atletang estudyante. Ang estudyante at ang head coach ng volleyball team ay mula sa La Union. Galing sila ng La Union, kasama doon sa youth games. Kala ko isa taga Jensan. Bagamat nahihiya sa nangyayari sa kanya, nagreklamo ang student athlete sa pulisya laban sa head coach kasama ang kanyang testigo. Samantala, muling humirit ang pamilya ni Mary Jane Veloso kasama ang ilang advocacy group na mabigyan ng executive clemency ang dating OFW upang maging masaya ang kanilang Pasko. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Aling Celia Veloso, sana ay marinig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanilang panawagan na gawaran ng clemency ang kanyang anak. Nagtungo kahapon sa Supreme Court ang pamilya Veloso at ang mga supporter kasama ang National Union of People's Lawyers upang maghain ng petisyon na humihiling na mapabilis ang pagpapalabas ng resolusyon sa kaso laban sa kanyang recruiters na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Ang dalawa ay naharap sa mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa. Si Mary Jane ay halos 15 taon nang nakakulong sa Indonesia sa kasong drug trafficking bago na ibalik sa Pilipinas at ngayon ay nakapiit sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ay, sa mga nasa biyahe na dyan, ingat-ingat, chillax lang ha, dahan-dahan, huwag nagmamadali. Total mahaba naman itong bakasyon natin, long vacation. Hanggang kailan ito, Aling Tina? Hanggang November 8. Ha? 7, hanggang November 7, holiday. Oh? Tama ba? Oh? Para sa'yo yata yan, partner. Di ba? Hindi ba? Mario, sorry. Akala nagulat ako Akala ko, tinitingnan ko lang kasi kalendaryo. Parang sign na yan, no? Sign na nailipat natin yung calendar. Kamali pala ako ng tingin. Hanggang November 2 lang. Tapos ang balik ay November 3 na. Ayan, Monday, November 3. Saktong-sakto. Siyempre, yung iba dyan, hihirit pa. Lunes. Medyo tingnan nga natin ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan. Ito nakikita natin ang live feed mula sa NLEX ito. UL, NLEX. Ay maluwag pa. Pwede. Pero marami na. Ano ba ito? May volume na. Kaaga, Ayan, malabo na yung mata ko. May volume na. Alin itong... Ito mabagal ang daloy ng trapiko, banda. Alin itong... Kaya bang ito ba yung pabalintawak, palabas na ng... Yan. Papasok ng NLEX? Sa NLEX Harbor Link. NLEX Harbor Link. Ayan. Sige nga, basahin mo nga, Alintina. Ayan. Yun lang. Yun lang nakalagay. At ito yung kabila, yung medyo maluwag pa balintawak. Balintawak, maluwag. Pero yung NLEX Harbor Link, yun ang medyo may... may build up na. Tapos ito naman San Fernando. Pampanga. Pero marami nang sasakyan talaga. Oo, talaga buwabiyahe ng ating mga kababayan. Ayan, chillax lang ha. Chill lang sa drive. Huwag yung lipat-lipat ng lane, yung singit ng singit. At huwag mainit ang ulo. Ayun, nakakainit ng ulo yung ganun talaga. Kapag madali ka ng madali, na parang may hinahabol wala naman. Dahil wala namang dapat na habulin. Dahil holiday Given na yan. Kaya hinay-hinay lang. Yun ang dapat na maging mindset ng isang magmamaneho. Yes. Hindi ka dapat mag-apura dahil wala ka namang hinahabol na appointment o meeting. Hindi na late ka na sa meeting. Correct. Para maiwasan ang road rage. Para maiwasan ang road rage. Ayan, ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Magbabaga pa rin ang mga balita ng ACS sa amin pong pagbabalik. 6:18 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas
saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Dinagdagan pala ng presidente ang mga inatasan niyang ahensya ng gobyerno na magbawas ng gastos o yung bawasan ang halaga ng kanilang mga proyekto ng by 50%. Yung construction cost, Aling Tina. Nung una ay ang binanggit lang niya ay ang DPWH na lalo na yung mga binibiling materyales, overpriced pala yan. Mario Josep, ang utos ng Pangulo ay bawasan ng 50% ang construction cost hindi lang ng DPWH pati ang Department of Agriculture. Di ba meron din silang mga farm to market roads. Ang National Irrigation Administration. Yan yung mga gumagawa ng irigasyon at mga kanal at may kalsada rin ginagawa yan. Department of Education. Ayan, pa sa mga school buildings. Ang ano pa ba nandin ang Department of Transportation. Ayan, DOTR. Maraming infra projects yan. At maging ang DILG. Kasama. DILG. At ang Department of Health. Yan. Mga ahensya ng gobyernong inatasan ng Pangulo na bawasan ng 50% ang construction cost. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang mahigit sa 482 million counterfeit apparels o peking brand ng mga damit mula sa Bangladesh na dumating sa Port of Manila noon pang Agosto ng 2025. Sa isinagawang physical inspection noong October 9, nakumpirma ng customs ng shipments ay naglalaman ng halos 1,300 kahon ng peking branded apparel na misdeclared bilang mga medyas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Akala nyo. Kaya nag-post ako Ang mga items ay may trademarks ng iba't ibang global and local brands, kabilang ang Jag, Bench, Zara, Givenchy, Fubu, Lee, H&M, Lacoste at Levi's. Nakadagdang kasuhan ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines sa mga taong sangkot sa pagpupuslit ng nasabing mga peking damit. Samantala, nagbabala si Manila Mayor Isko Moreno sa mga mandurukot at mahilig gumawa ng gulo na huwag itong gawin sa mga sementeryo ng lungsod ngayong undas. Paalala ni Yorme sa mga tinawag niyang tulisan at tolongges, huwag magkakamaling gumawa ng krimen dahil kapag nagkataon ay baka sila na ang dalawin sa susunod na taon. Ayon pa sa alkalde, deserve ng publiko ang payapa at ligtas na kapaligiran para bigyang pugay ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Tiniyak din ni Yorme na agad nahahabuli ng mga lokal na otoridad ang sinumang magtatangkang mambiktima ng mga bibisita sa sementeryo. May nagtatanong lang dito sa YouTube, si Antonio Carrasco. Ano daw? Antonio, sabi niya, saan ba ang puntod ng mga ghost project? Magsisindi sana ako ng candle at lagyan ko ng flower. Sa mga sementeryo, maraming ghost dyan pati ghost projects hinahanap ngayon.
Alas 6:25 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Pinag-iingat naman ng PNP ang publiko laban sa mga kriminal ngayong panahon ng undas. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bagaman higit sa 50,000 pulis ang ipinakalat ng pambansang pulisya, pinakamahalaga pa rin ang depensa, ang pagkakaroon ng kamalayan at pagiging mapagmatsyag ng taong bayan. Yun ang susi talaga dyan. Ano? Tayo sa ating sarili. Yes. Maging mapagmatsyag sa paligid natin, sa bahay natin. Wag yung post ng post, magpo-post ka. Oh, ito na kami, paalis na kami. Wala ako sa bahay. Ito. Naka-groupie kami. Ito. Ayan, naka-live kami. We're going to Danang, Vietnam. 1 week po kami doon. Yan. Alam na ng kawatan. Walang tao. Walang tao. Aso lang. Hindi, kahit aso ngayon, mahirap hindi iniiwanan ng walang ganun. kakainin yun. Walang magpapakain. Yan. So parang niyaya mo na ang mga kawatan na pasukin ang inyong bahay. Ayan ha. Gate ni Nartates, nagkalat din ang mga snatcher tuwing undas. Yan. Partikular sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal at sementeryo. Paalala ng Acting PNP Chief, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga at paglalagay ng gadget sa bulsa kapag magtutungo sa mga sementeryo. Pati mga alahas, di ba? Baka naman mga nakahikaw na brilyante at nakakwintas ng kutakot-takot. Sabi nga ni Kuyang Angel kanina, bakit sino bang papagandahan nyo doon at bibitahan ng mga alahas? Di ba? Nga naman. Aabot sa 1.3 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA hanggang sa November 5. Ayon kay NIA General Manager Eric Ines, nakipagtulungan ang ahensya sa New NAIA Infrastructure Corporation at sa Department of Transportation upang matiyak ang ligtas, maayos at epesyenteng biyahe ng mga pasahero ngayong undas. Dagdag ni Ines, layunin ng NIA na ihatid ang world-class airport experience kahit sa mga pinakaabalang araw ng taon. Kabilang sa mga paghahanda ang mas mahigpit na seguridad, dagdag na airport staff at mas mabilis na pagproseso ng biyahe ng mga pasahero. Inatasan ng International Criminal Court ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Office of the Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims na magsumite ng public deducted version ng kanilang filings hinggil sa interim release ng dating Pangulo. Ayon kay Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, may hanggang kahapon lamang ang kampo ng Duterte para ipasa ang public version ng kanilang apela kaugnay ng interim release ng dating Pangulo. Samantala may hanggang ngayong araw naman, October 31, ang OPCV at Office of the Prosecutor para isumite ang kanilang reaksyon hinggil sa naturang mosyon. Ang kautosang ito'y bilang tugon sa apela ng kampo ng dating Pangulong Duterte, makarang ibasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hirit na interim release. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng isang Pinoy seafarer na nagtatrabaho sa isang passenger cruise ship MV Arvia. Sa inilabas na pahayag ng DMW, nakikipag-ugnayan na ang manning agency ng nasawing Pinoy sa may-ari ng barko. Inaalam na ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Naipaalam na rin nila sa pamilya ng naturang Pinoy seafarer ang sinapit nito kasabay ng pagtiyak ng ahensya ng pagpapaabot ng tulong sa naulila nitong mga mahal sa buhay. Ayun, naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. At sa ating Pasko Panalo promo, nasa sementeryo. Uy. Nasa sementeryo si Sherwin Alfaro. Titingnan doon, tumitingin doon kung may nakikinig bang mga multo sa DCRH sa Manila South Cemetery. Ayan. Ang Manila South Cemetery ay nasaan, Alintina? Saan nga ba?
North ang common sa akin eh. Hindi. Saan nga hindi mo ba? alam. Oo nga. Manila eh. Binanggit Manila Sa eh. Maynila. Saan nga ba ito? Sa Makati. Sa Makati. Pero ang tawag diyan Okay. ay Manila South Cemetery. Kahit nasa Makati. Nasa Makati. Okay. Magandang ano yan Magandang trivia. Magandang nga rin malaman mamaya kay RH6. Saan ang pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila? Aba, binigyan mo pa ng assignment Sabi niya yun. Ang ating word of the day ay Panteon. Aba, Panteon. Panteon. Ayan. Narinig mo ba yan? Oo. So ano ang Panteon? Kaugnayan, siyempre sa undas. Kung hindi ako nagkakamali, yan ba yung mismong other term ng puntod? Hindi ba? Pwede. Tama pwede ba? Nga. Other term ng puntod? Tanong natin kay Don Carlos. Celso Iba Carlos. pala. May Celso tama ba ikaw, Panteon? Oo nga, yun nga yung puntod. Ano? Parang yun mismo. Galing din sa ano yan, di ba? Parang Greek or Roman word na Pantheon. Pantheon. Yun nga yun. Siguro doon din galing. Ano? Ayan ang ating word of the day para kayo'y manalo ng mini component. Yun. Bukod pa sa pera, grocery at iba pa. Ayan, lakasan ng inyong mga radyo, telebisyon at anumang mga gadgets ang ginagamit ninyo sa pakikinig ng DZRH na number 1 sa latest survey ng Kantar Media. Sa pinakahuling survey, Mega Manila. Tama ba? Yes. Tina? Ayan. Mega Manila number 1. Ayan. Okay. Thank you. 6:32 ang ating oras. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought... Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinalawak pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang naunang direktiba sa Department of Public Works and Highways. Nabawasan ang napakataas na gastos sa infrastructure projects. Ang utos ng Pangulo, bawasan ng hanggang 50%. Ang direktiba ay hindi lamang para sa DPWH ngayon, kundi sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magpatupad ng katulad ng mga reforma upang mapigilan ang korupsyon at iayon ang mga gastos sa real market rates. Sakop ng direktiba ng Pangulo ang Department of Education, Department of Agriculture, DILG, Department of Health, Department of Transportation, National Irrigation Administration at iba pa. Inaasahang magre-resulta ito para mabawasan ng kalahati ang mga gastusin para sa 2026 na mga farm-to-market roads, mga classrooms, hospitals, ports, tulay at irrigation system. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2.
Hi. Take a little walk to the edge Maganda morning. across the track Lamig. Lamig. where the viaduct Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. in the border. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng We are never Friday! Yuhuu! cross the bridge. Totoong Friday ho ito. Kaya wala naman na sigurong Gathering magdududa pa. Lalo na't marami na sa ating mga kababayan ng kahapon pa nakabiyahe at marami pa ang bibiyahe ngayon. Ayan, oh. Kaya nga muli ang ating paalala. Mamaya babalikan natin yan yung mga NLEX, SLEX sitwasyon dyan para makita ninyo ang sitwasyon. Pero siyempre ang ating paalala ay ang chill lang, chillax lang sa pagbibiyahe. Ayan, ha. At alam naman nating may baong kayong mga chichirya dyan, mga pagkain para hindi nagmamadali. At siyempre, ang pinakamatinding baon ay ang kwento. Ayan, kwentuhan, huntahan, yan ang pinakamainam. At syempre, hindi pa rin mawawala dyan sa kwentuhan ang flood control. Sigurado yan. Ang pinakahuli-ho dyan ay ang kung pag nagkita-kita ang mga magkakapamilya sa kanilang mga probinsya ay kung sila ba'y nasisiyahan dito ho sa mga pinakahuling pangyayari, lalo na yung mga pagre-rekomenda na ng kaso laban sa ilang personalidad, 2 senador, 2 dating kongresista, ayan, dating taga DPWH, taga COA, ayan, at iba pa, ayan, at inaasahang marami pa ang susunod. Kung yan ba'y kaya bang pahupain ng mga hakbangin na yan, ang mga pinaplanong mga kilos protesta ito hong buwan ng Nobyembre, mga kilos protesta laban sa korupsyon. Tulad ho nitong utos ng Pangulo na bawasan ng 50%. Naku, napakaganda ho nito. Mainam siguro ay magkaroon ng mas malinaw na, halimbawa, isang maging specific. Halimbawa, sa isang proyekto, magkano ba ang kuha ng simento? Ayan, presyo ng simento. Magkano ba bili ng simento? Ayan. Kapag bibili ba, kapag taga DPWH ba o kontraktor ng DPWH ang bibili, magkano ang bakal? Ayan, magkano ang aggregates? Yun, dapat doon makita ng husto, makita natin kung magkano yung naka-allocate na budget para sa ganun. Di ba? Para nakikita natin, ikukumpara natin ngayon sa gastos sa private sector. Ganoon na naman sa isang magpapatayo ng bahay, ayan, sa isang lakihan natin, sa isang developer na nagpapatayo ng subdivision o sa isang nagpapatayo ng condominium, ayan, ikukumpara natin ang presyo. Baka nga naman napakalaki ng agwat o diferensya, doon pa lang kitang-kita ang kita. Ang bagyero ng bayan, Katunying at Jerry Dos. Lahat po ng mga senador ay nakapagsumiti na ng kanilang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi nakapagsumiti. Nakapaglabas na ng kanilang SALN. Kausapin nga natin ang isa sa kanila. Si Senator JV. Mother, si Senator JV ba pinakamayaman? Ganun daw, ganun. Hindi pala. Senator JV Ejercito, the good one, ay nasa kasama natin via Zoom. Senator JV, magandang morning. Bok. Ay, Jerry, magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-sunod sa DZRH. Magandang umaga po sa inyo lahat. Well, hindi naman kayo bibiyahe sa probinsya, dahil dito lang din kayo sa Metro Manila ngayon. Dito lang kasi katatapos sa kahapon ng aking minor procedure, nagpatanggal ako. Ito, nakagagas nga ako ng katarata, senior problems na Bok. Kahapon lamang. Pero ang magandang balita, sinasagot na ng PhilHealth ngayon pati ang cataract, kasi yung mga nurse doon, yung mga nung ako'y na-operahan, ang dami na raw nagpapagawa at sinasagot na ng PhilHealth. Kailangan lang merong
pre-approved, no? Kasi para maiwasan yung dating scam. So, gumaganda na, Bok, yung Universal Healthcare Law. Kasi mahal din yung cataract. Kung aabutin mo, siguro 100 plus thousand din. Kasama yung lens, yung hospital. Pero ngayon ay yan po ay sagot na rin ng Universal Healthcare Law, ng PhilHealth. Sa bagay, maganda yung sinimulan mo, Senator JV, dahil ikaw nga palang tumutok dyan sa Universal Healthcare na yan, itong mga nakakaraang panahon. So, ibig sabihin, kahit senador ay sakop ng libreng pagpapa-opera ng katarata. Apo, actually kasi dahil lahat naman tayo, Cherry, basta Pilipino ka, member. automatic PhilHealth member pa. Although kami po sa Senado, meron kaming HMO, kaya yun na lang po ang ginamit ko. No? Kasi po yung PhilHealth, sabi ko, sayang, gamitin na lang, paggamit na lang natin doon sa mas nangangailangan. Pero yun ang magandang balita, at least 40%. No, ang sinasagot ng PhilHealth sa mga operasyon even in private hospitals sa mga cataract. Maganda yan. At kanina nga may yung pambungad namin na kung napakinggan mo, Bok, Senator JV, pati daw mga flu-like symptoms ay i-cover na rin ng PhilHealth. Mga flu-like symptoms, yung mga parang magiging influenza, magpa-check na kaagad at sasagutin ng PhilHealth para hindi na lumala. So ganda. Dapat yan ang na ipapaabot natin kaagad sa ating mga kababayan. At yun yung talagang layunin mo noon do sa iyong pagsusulong ng Universal Healthcare Program. Bok, finally, dahil kahit dahan-dahan nararamdaman na yung benepisyo ng Universal Healthcare. Ay, papasalamat din ako kay Dr. Mercado, ang bagong PhilHealth President, dahil yung kanyang commitment, nag-usap kami last year nung siya yung nag-take over, na lakihan na yung participation tuwing may unang ospital, dapat nararamdaman yung PhilHealth, no, na nandyan. At least 30, 40, 50%. Yung mga indigents, senior citizens at mga PWDs, yun nga, zero balance billing. So ngayon, nangyayari na dahan-dahan. Kaya nga, Bok, kung ako'y tatanungin mo, siguro part nung, siyempre, imposible din natin pag-usapan yung flood control. Yung 250 billion na nais-i-realign ng Pangulo sa flood control ay subsidy ng PhilHealth para mas maging maganda pa ang benepisyo at serbisyo sa ating mga kababayan. Teka, naputol, Bok, Senator, naputol yung part na yon. So ano yung proposal ninyo? Pakiulit nga yung tinanggal sa flood control, pakiulit, naputol Well, yung 250 billion proposal ko dyan, Bok Jerry, no? Dahil yan i-realign, siyempre majority niyan ilagay pa rin po natin sa infrastructure, no? Ako sa DOTR, for ports, airports, at iba pa, para po yung economic drivers, yung pong government spending nandun pa rin para matulungan ekonomiya natin at matapos natin mga infra projects. Pero a big portion, ilagay po natin yung social programs sa halip na ayuda, ilagay natin sa medical assistance and PhilHealth. Kasi PhilHealth talagang diretso ngayon, Bok Jerry. Papataas natin yung kanilang participation, yung subsidy sana itaas natin para po yung zero balance billing para sa mga PWDs, indigents, senior citizens. Tapos yung mga hospital bills ng mga karaniwan natin kababayan, at least 30, 40 o 50% sagutin po ng PhilHealth. Yan po ang akin pong nais, no? Kung ako'y magpo-propose sana sa 250. Okay. Teka, nabanggit ninyo yung pondo sa PhilHealth. Si Doc Tony, laging nag-send sa akin ng mga messages. Si Doc Tony Liachon, yung isang kasama ninyo ito sa Universal Healthcare. Hindi pa raw na ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion na dapat na ibalik na kinuha ng government. Totoo ba ito, Senator JV? Yan ay siguro total budget hearings naman kami, no? Kami magpupunta na sa plenary this coming November, no, pag-resume. Siguro yan itatanungin natin sa Department of Finance, no, at sa National Treasury dahil may utos na po, no, na ibalik po yan para mas magamit na. Lalo ngayon, Bok Jerry, sabi ko nga,
natutuwa ako dahil nararamdaman na marami na rin ang nakakapag-avail. Oo. So mas kinakailangan na talaga maibalik yung pondong yan. Mas magamit ng lahat, lalo na yung mga ospital, Oo. maramdaman na nila na ang gobyerno at ang PhilHealth ay nandyan pag sila po ay magkasakit. Matagal na ito binanggit na mismo ng Pangulo to na ibabalik na sa PhilHealth kung ilang buwan na ang nakakalipas, pero mukhang hindi pa na ibabalik, Senator JV. Yan nga po, siguro pag-resume natin, lalo na sa plenary, yan ay itatanong Sige natin nga, sa Department of Finance. I-follow up natin. At National Treasury. At Opo, nakatutok i-follow up din dyan si Doc Tony Liachon. Okay, puntahan po natin ang Senado. Nabanggit ko nga kanina na dalawa sa inyo, sa Senado, ang kasama sa mga naunang inirekomendang mga kasuhan. Sa Kongreso ay isa pa lang. Hindi naman natin sinasabing tapos na, isa pa lang, pero dati pa. Yung isa mas matagal ng kongresista, si Congresswoman Cahayon. So anong sentimiento, anong reaksyon ng Senate leadership kayo diyan ng kabuuan ng Senado sa pangyayaring ito, at syempre sa inyong pamilya, dahil ang inyong ang closest brother ninyo na si Senator Jinggoy kasama. Well, alam mo, Bok Jerry, no, siyempre, kahit pa paano nakakalungkot pa rin, no, na nasakot. Pero I think they can defend themselves. Alam niyo, misinterpret ako nung huli nating interview rito, na akala, pinagtatakpan natin. No? Hindi natin pinagtatakpan natin kasi pong punto, tayong malihis, no, doon sa ating pong nais na puntiryahin. Ang akin po, yung modus, kailangan natin matuntun para hindi na maulit in aid of legislation itong pinakamalaking scam o corruption scheme sa gobyerno, itong floodgate scam, no? Floodgate scandal. Ang worry ko rito, Bok Jerry, yung most guilty, tila nawawala yung focus sa kanila, no? Dahil may mga ibang personalidad na mga sikat na nababanggit, yung mga most guilty, Bok Jerry, asan yung mga contractor, no? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba naglalako ng mga proyekto? Sino ba yung ginawang isang pool ang pondo sa Kongreso at ito po'y ibinenta at nilako sa mga kongresista rin, no? So at na may kumbaga may tara na 25%. Mukhang yan ang nangyari do dahil alam mo, Bok Jerry, galing din ako ng House. May mga kausap tayong mga dati nating kasamahan, si Congressman Toby Tiangco dahil lapit sa akin yan, at iba pa na naikwento sa akin. So more or less meron tayong idea kung paano nangyari yung scheme na yon, na talagang iilan lamang, lalo na sa House leadership, ang nakinabang, no, na talagang inilako nila at binenta nila yung mga proyekto at 25 wala pa yung fee. So, yun po yung worry ko, Bok Jerry, na mukhang wag naman sana tayong malihis dahil gaya na nabanggit mo, 2 kongresista lang ang nabanggit. Paano yung mga contractor? Alam naman natin, marami sa mga kongresista at contractor, isa. No? Tama. Contractor, naging congressman, naging contractor. Parang hindi sila naisama, mukhang sila naman ang nagsimula ng ganitong scheme. Kasama po yung mga taga-DPWH. Tama kayo dyan, Senator JB. Nito nga mga nakakaraang araw, sabi ko nga kay kumbatserong Anthony nung hindi pa nagbabakasyon. Sabi ko, teka muna, parang may ikinukwento ko sa kanya na balikwas ako minsan nagkakape ako. Naalala ko lang, ba't nga ba puro tayo Biskaya? Biskaya tayo ng Diskaya. Asa na yung 15 yung tinukoy ng Pangulo na contractors? Bakit nakasentro tayo dun sa mag-asawa? So parang doon sa 15 contractor, 2 kasi doon kanila, 15 construction company, 2 doon sa kanila. Nasa na yung iba? Nasa na yung 13? Hindi na nababanggit yung ibang mga construction companies. At pati nga yung binabanggit ninyo, Senator JV, na mga contractor na naging kongresista at mga kongresistang pumasok na rin sa construction business. But nawala sila? Nawala sila sa equation, nawala sila sa huntahan at nakatutok na lang tayo sa Biskaya.
Ayun nga, yun ang worry ko. Yung huli nating interview kasama si Katunying na parang na-misinterpret ako na bakit daw umaangal ako na bakit yung mga senador ang tinutukoy. Hindi po. Kung meron pong kasamahan natin na tinutukoy, kailangan po nilang ipaliwanag yun. Pero ako po, Bok Jerry, yung most guilty, dapat hindi makawala. Dahil alam na, gaya na nabanggit ko nga sa inyo, mukhang ang lahat ng modus na ito, talagang yung ilang mga kontraktor no doon sa house at yung mga DPWH naman sa panguna na Yusek Bernardo at yung mga alaga po niya, mukhang yun po ang partnership, no? Ito po yung proponent, ito po yung sa DPWH for implementation. At ang napag-uusapan pa lang natin, Bok Jerry, Bulacan pa lang, no? Yung notorious District Engineering Office. Ang suggestion ko nga kay Senator Lacson noon, bago siya bitiw, nag-usap pa nga kami noon sa Blue Ribbon, sabi ko patawag na natin yung Regional Director na si Pakanan ng Region 4B. Dahil notorious din po yun, Bok Jerry, yung sa Mindoro. Sa Mindoro, tama. Opo. Biro mo, 1.5 billion tsaka 1 billion po yung mga NEP, yung nasa National Expenditure Program po nila, lumobo ng tag 20 billion sa GAA. At sana po, makikita mo naman doon sa mga distrito, kung titignan mo yung mga lumobo, doon po yung mga dapat natin ipatawag. Kasi yun po yung talagang obvious yung paglobo. Sabi ko nga, Senator JV, ito ay magiging topic ng mga huntahan sa mga pagkikita-kita ng mga magkakapamilya ngayon, sa bahay man o sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kayo sa Senado, dalawa yung nabanggit, sina Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva. Meron bang aksyon o meron bang gagawin ng Senado o ang committee ninyo? Kayo pala ang chairman ng Committee on Ethics. Meron bang gagawin o aksyon ang Senado diyan, ang committee ninyo? Well, sa Committee on Ethics kasi kung meron po nag-file sa mga kasama natin, doon lang po natin bibigyan action, no? And sabi nga natin, hanggat hindi naman po talaga meron pong formal charges at wala po nagfa-file sa committee, ay hindi naman po natin pwedeng tingin. At first in, first out. And sa ngayon, sa Committee on Ethics, no, meron hong 3 ethics complaint sa ating mga kasamahan po natin. Pero hindi ko na muna i-disclose kayo. Siguro in the proper time, siyempre, pag-aaralan muna natin kung talaga may grounds. So may mga naunang nag-file ng complaint sa ating 3 kasamahan. Hindi po sila hindi sila iwalay pa ito dito sa flood control. So yun po, first in, first out po, no, ang ating pong magiging susundin po na sistema. Okay, ito natanong ko na rin kay Senator Win Gatchalian, yung chairman ng Finance Committee ng Senado. Sabi ko, hindi ba pwedeng ang mga mambabatas simulan ngayong 2026 o dito man lang sa 2026 budget, wag munang makialam sa projects. Wag munang mag-identify kasi andun ang yun ang pinagmulan ng lahat wag munang mag-identify ng mga projects ngayong 2026 budget. Ipaubaya na lang muna ito sa mga concerned government agencies. Ito ba yung napag-usapan ninyo sa Senado at yan na ba ang ginagawa ninyo, Senator JV? Well, yan naman po ang, alam ko, yan ang sinasabi ni Senator Gatchalian, no? Na yan din po ang nais natin na reforms na simulan. Pero ako po, Bok Jerry, yung pong mga good amendments sa ating tinatawag o yung tinatawag institutional amendments, and I think that what separates the Senate from the House, no, yung po tayo kilala, wag naman po sana, halimbawa po, yung advocacy ako sa PhilHealth, sa Universal Healthcare, hayaan tayo amendments para po maging mas magandang program for improvement ng hospitals, specialty centers. Dapat po pwede ho yun. So, halimbawa po sa defense, no, yung sa AFP modernization, no, lagi ho tayong nagdadagdag at naglalagay, kumbaga insertion to, pero gamitin na natin ang amendment ng Senado, naglalagay tayo ng additional 10 billion a year for AFP modernization. Ito pong mga institutional amendments for education, health, Institutional sana amendments. po ay dapat payagan pa rin. No?
Dahil kasi kaya nga ho tayo naghihiring dahil yung mga pagkukulang na hindi naaprubahan ay sila po ang nag-apilang agencies na madagdagan po sila after the So mga budget hearing. mga amendments na galing mismo sa agencies, mga institutional amendments. Hindi yung mag-identify ng tulay na ipapagawa sa lugar na ito at saka ilalagay sa pondo o sa isang senador o congressman. Actually, Bok Jerry, siguro ipasok ko na rin po. Meron po akong magandang solusyon. Kasi po ako, siguro kung napansin nyo, marami naman hong nag-iimbestiga, di ba? Nilalabas yung issue. Pero ako more of solution ang atin no? Halimbawa, meron nang nangyaring ganito scam, problema. How to move forward. Okay. Yung pong meron ho akong pinail na panukala, yung Senate Bill number 2, actually, number 1 to dati. Ngayon lang, inuna ko lang yung amendment to Universal Healthcare. Senate Bill number 2 is the MIND Act, no? Yung Master Plan for Infrastructure and National Development. Ang rationale nito, Bok Jerry, kasi po yung mga malalaking infrastructure projects, no, in a nutshell, no, yung mga railway system, yung mga dam, yung mga malalaking flood control, mga floodway at iba pa, yung mga airports, ano yan Bok, mga 20, 30 hanggang 50 years ang from planning to study, research, execution, no? So ang rationale nito na kahit sino pong umupong presidente, dapat tuloy-tuloy ang infrastructure project. Meron sila kanya-kanyang proyekto Na nakaayon sa isang master plan. Merong isang master plan na lahat ng mga projects ay naka-coordinate o naka-sync doon sa master plan na yon. Tama, Bok Jerry, ito na yung magiging blueprint. No, ito na yung magiging blueprint for infrastructure in the next 30 or 50 years. Na kahit sino ang umupong presidente, meron siya sariling pet program. Alam mo naman, siguro, Bok Jerry, kaya tayo naiwan sa ating pong infrastructure projects, yung ating pong political system, 6 years at 3 years, yung mga presidente at opisyal, tinitignan lang yung 6 years at 3 years na kanilang legacy. So, sa master plan natin, kahit sinong umupo, may programa sila, pero yung mga malaking infrastructure projects, tuloy-tuloy. And second, dahil dito, maiiwasan na rin natin yung anomalous projects, no, na turo-turo na lang o magsasabi, lagyan ko ng ganun. Kailangan lahat nakasaad sa master plan. Tsaka yung wastage, Senator, na ito, nangyari na sa atin ito dati. At madalas nangyayari na magpapagawa ng ganito, dahil hindi nakaayon sa master plan, titibagin. Halimbawa yung pedestrian overpass, ayan sa Commonwealth, di ba? Dati sunod-sunod na mga pedestrian overpass ang pinagawa dyan, nakaplano pa lang i-expand yung Commonwealth. Kaya ano nangyari? Naiwan sa gitna yung pedestrian overpass, tinibag. Magkano bawat isang overpass na ginastos natin? Kaya ito talaga ang mukhang panahon na talaga. Tama ito, Senator, yung magkaroon na tayo ng comprehensive master plan ng mga gagawing proyekto. So ito yung na-file na ninyo? Opo, last Congress ko pa. Last Congress pa pala. Dahil, sana ngayon maipasa na dahil sa nangyayaring itong floodgate scandal. Hopefully, maging awakening to na kailangan talaga. Sinusunod natin ang master plan para hindi na, Bok Jerry, nakakalungkot. Kung merong MEMA na tao, yung MEMA sabi lang, meron din tayong MEMAP. MEMA project lang. Na kahit hindi kailangan, gagawa na project para alam naman natin na parang may nagbumotor tayo, napapansin natin na may mga proyekto na hindi talaga kailangan pero alam natin ginawa para alam na natin, para alam na na talagang peperahin lang. So para maiwasan yung mga ganon, ay dapat nakasaad sa halimbawa itong flood control, itong mess na ito, 350 billion 350 billion pesos a year ang budget nito. Kaya ang nangyari po rito, siguro marami ang nagka-interest na mga legislators din na bawat distrito gusto nila magkaroon ng flood control projects. Kahit naman hindi kailangan sa kanila. Common sense lang yan. Na kung ano yung flood prone project provinces, dapat doon nakakonsentrate. Kung ano yung nasa master plan, halimbawa flood control master plan, dapat masunod yun at hindi paghati-hatian para hindi patsi-patsi ang flood control. Patsi-patsi, pinaghati-hatian,
hindi tuloy naging successful kasi dapat yan floodways, pumping station, mga Kaya dam, nga. no, para yung malalaking proyekto para po maganda at coordinated ang ating mga flood control and water management projects. So ito pala, Senator, magtutugma pala tayo ng proposal. May proposal kang magkaroon na ng master plan. So ang proposal ko, habang walang master plan, wag mo nang mag-identify ng mga kung ano-anong projects ang mga legislators, congressmen and senators at ipaubayan na lang muna sa mga concerned government agencies. Di ba? Baka ganun din lang ulit ang mangyari. Mag-identify ng mga projects na hindi naman tugma sa master plan dahil wala pa tayong master plan. Actually, Bok Jerry, ako ang ginagawa ko talaga sa aming opisina. Halimbawa po, kasi parte ng aming trabaho din yan, pag merong provincial government na naikutan tayo na ospital na kailangan ng tulong, siyempre hinihiling ng governor yan, sabi ko, sumulat po sila sa DOH at ako po i-endorse ko na lang po. No? Halimbawa, improvement ng kanilang provincial hospital o anumang patient facility, ako po i-forward ko na lang po sa DOH. Halimbawa naman sa isang... Halimbawa, Bukidnon, nagpunta ako, nakausap ko yung governor dahil tayo mahilig magmotor, hihingi yan ng mga irrigation or farm to market kasi alam mo, agricultural province ang Bukidnon. Ang gagawin ko po, hihingi ako ng sulat sa kanila. Pag nagsumulat sila, I will just endorse it to the Department of Agriculture. So, bahala na po ang ahensya. Hindi ko nga alam kung ano ma-aprobahan. Minsan, nagpapasalamat na lang po yung mga LGU officials na na-aprobahan po yung kanila. Ang importante ay wala ho tayong post-enactment intervention. Kumbaga, wala kang kinalaman, in-endorso mo lang. Yung ahensya na po ang bahala na mag-tingin, mag-analyze kung ano po ang talagang kailangan. So ganun po ang ginagawa po. So natin. hindi na mangyayari itong nakaraan na sa bawat senador o bawat kongresista ay may nakalagay na mga proyekto at nakatotal kung magkano lahat yung proyektong nakalagay sa ilalim ng kanyang pangalan. Wala nang ganung mangyayari, Senator JV. Tingin ko dapat sa reforma ganun ang mangyari po, no? Tsaka dapat ho talaga naman ever since, no, kailangan kung wala ho ang provincial halimbawa local government, probinsya, dapat may regional development council endorsement po yung mga projects sa ngayon para mas maging maayos na naayon. Yung talagang kailangan maiwasan na rin natin, Bok Jerry, yung mga project na sagasa na sinasabi ng halimbawa ng mga gobernador, ng mga mayor na ginawa yung mga proyekto na hindi nila alam at hindi nila pinahintulutan. So, kailangan maging stricto. Meron pong provincial request, meron pong LGU request, pero dapat siguro mayroong Regional Development Council approval na rin po. Para coordinated na rin. No, yung pinag-uusapan natin kanina pa na may master plan na hindi yung project na yung basta na lang ginawa yung project Basta na hindi ginawa. pala connected at hindi coordinated. Ginawa para sa komisyon, para sa kickback. Yun ang nangyayari. Senator JV. May project lang. May project lang. Ako, nakikita natin. Thank you sa oras ninyo. Magandang umaga, Senator JV. Yes, maraming salamat, Bok Jerry. Senator JV, Chairman ng Committee on Ethics, Chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, pati pala Tourism. Si Senator JV ang Chairman. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, alas 7:08 na. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Exodus ng mga pasahero nagsimula na. Provincial buses pinayagang dumaan sa EDSA hanggang November 3.
Usad pagong na traffic sa NLEX, SLEX nagsimula ng maramdaman. PBBM, may natasan ng iba pang ahensya ng gobyerno na ibaba ang construction cost ng hanggang 50%. Tatlo sa mga opisyal na sangkot sa flood control anomaly posibleng magpasko sa kulungan. Legalidad ng ICI kwenestyon sa Supreme Court. 7 luxury cars na mag-asawang Diskaya isusubasta ng Bureau of Customs ngayong Nobyembre. At inflation rate ngayong Oktubre posibleng sumipa sa 1.4% hanggang 2.2%. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Alas 7:13 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, nagsimula ng maramdaman ng matinding traffic sa North and South Expressway. Kasunod, kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan para sa undas. Asan yung live feed ulit natin? Pakita natin. Ayan. NLEX lang ito, Yuel. NLEX. Ayan, ako. Parang may mga maluwag pa. San Fernando. May mga maluwag pang lugar. Balintawak itong maluwag, ano? Ayan. Itong nasa kaliwa. Balintawak ito. Okay. Nawawala itong monitor namin dito. Patay sindi, no? Mukhang may nagpaparamdam. Dahil kaya sa undas. Ayan, oh. Ayun, Ito, balintawak. Aba, maluwag pa. Aba, tinan mo nga naman. Pihit tayo sa kanan. Susunod, yung susunod. Nawala. Susunod. Ayan. Ito ay sa Mindanao, Toll Plaza. Ayun, Abay, walang maluwag dumadaan. Paisa-isa lang. Ha? Ito na sa San Fernando. Ayan medyo... Binuksan Meron palang may zipper lane. Meron silang ginawang zipper lane doon. Tapos ayan, pag bumalik ulit. Sa Bukawi, Toll Plaza, wala ring traffic pero may volume na ang mga sasakyan. Ito ay sa Libtong May Kawayan. Libtong May Kawayan, tapat ng Libtong May Kawayan. May volume din ang mga sasakyan pero moving. Ayan. So sa mga bibiyahe, okay pa. Heavy traffic sa may NLEX Harbor Link Interchange to Paso de Blas, Valenzuela northbound. Ayan. Doon pala naiipon Alindina. Samantala, pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang provincial bus na dumaan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong undas. Ito ay upang mas mapadali ang biyahe ng mga pasahero sa gitna ng dagsa ng mga motorista sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon po sa MMDA, naaprubahan ang hiling ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated na payagang gamitin ang EDSA sa lahat ng oras simula po yan alas 10 ng kagabi hanggang alas 5 ng umaga sa November 3. Ang mga bus mula Central Luzon ay dapat bumaba sa kanilang terminal sa Cubao, Quezon City, habang ang mga galing South Luzon ay magtatapos ng biyahe sa Pasay City at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pinaalala rin ng MMDA sa mga bus company na sundin ang nose-in, nose-out policy para maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Inanunsyo rin ng MMDA na suspendido ang number coding scam sa buong Metro Manila kabilang ang Makati ngayon po yang araw. Ayun. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan, at syempre, nasa Manila South Cemetery. Yan. Si RH6 Sherin Alfaro. Sherin, go! Yes, Jerry at Tina dito nga sa Manila South Cemetery area nagsimula na nga magsipag-usad-usad o magdatingan yung ilan sa ating mga kababayan para mauna ng mag-aalay
ng kanilang mga bulaklak at kandila sa puntod o sa pansyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Itong Manila South Cemetery ay lupa na pag-aari ng lungsod ng Maynila na nasa loob ng syudad ng Makati. Ito yan na-establish noong 1925. May laking nasa mahigit 20 hektarya na lupain na kasyang halos sa 1 milyong mga libingan. At ito'y unang pinangasiwaan o pag-aari ang lupang ito ng mga Zubelde Ayala. At paglaon nga ng panahon ay nabili ito ng pamalang lungsod ng Manila para nga maging kanilang lagakan ng kanilang mga patay dito nga sa loob ng lungsod ng Makati. Pero dito sa loob ng sementeryo, talaga namang magugulat ka dahil bukod dun sa serbisyo ng pamalang lungsod ng Maynila na libreng sakay doon sa mga senior citizen na magtutungo dito dahil may e-trike na nag-iikot sa loob na itong sementeryo para isakay yung ating mga senior citizen. Ang DZRH Operation Tulong, may pa-ride all you can. Ano? Naman yan. Ano yan? Wheelchair? Wheelchair? Ano yan? Automatic? Automatic? Hindi, meron siyang taga-tulak. Ayun yun nga, automatic nga, may taga-tulak. May taga-tulak. Ride all you can. Automatic na may taga-tulak. Ang membro ng Operation Tulong, ayan, nag-ipon na sila ng lakas ngayon kasi mamaya magsisimula na silang magtulak ng mga kababayan natin. Ayun, galing naman talaga. Ang ride all you can, yun, so may pa-ride all you can tayo. At meron din ihahatid lang, hindi pwedeng tumambay na ron. Hintayin. Ihahatid lang tapos balik na diyan. Oo, ihatid tapos isasakay naman yung iba naman. Ayos. So bukod dun sa ating pa-ride all you can, meron pa tayong pa-eat all you can na lugaw. Uy, yan masarap. Dito sa sarap, no? Dito sa yung lugaw ni May Binahuan. Iba yan, ibang timpla yan, masarap. May binauhan ng DZRH Operation Tulong kasama si Miss Elizalde mamaya sa mag-ikot sila ng mga para nga tiyakin at tignan yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Pero kanina, habang tayo nandito sa loob ng Manila North Cemetery, nagulat tayo dahil binisita rin natin yung ilan sa mga puntod ng mga sikat na mga nakalibing dito, sila Lucrecia Casilag, national artist, at yung kapatid ni Andres Bonifacio na si Esperidiona Bonifacio na ang kanyang libingan ay maagang inalaya ng bulaklak ng Manila City Government. Kung mapapansin mo yan, yung mga bulaklak na ganyan, yan yung inilalagay sa mga puntod ng mga sikat at pamoso na mga nakalibig dito. Kasama na yung dating alkalde ng Maynila na si dating Mayor Ramon Bagatsing at yung dati ding yung nakasunod ng ating balarila na si Lope K. Santos na dito rin nakalibing sa loob ng Manila South Cemetery. Pero ito, nakita natin may lumapit sa atin dito. Si Tatay, pangalan mo? Boy David po. Si Boy David, si Tatay Boy David, bumisita ka na sa kapatid mo? Bumisita na po sa yung mga magulang ko at mga ibang kapatid ko diyan nakalibing. Dito sa Manila South. At sa pagbisita mo, yung binisita mo, sabi mo sikat na ano yun, nung araw? Ano siya, character actor, si Ernie David. Kapatid mo si Ernie David, yung bodyguard ni, yung sidekick ni FPJ. Yung laging binubugbog. Sidekick laging binubugbog ni FPJ. Kalaban niya palagi. Oo, yung lagi niya kalaban. Malaking tao na ano siya yun. Ayun. Dito siya nakalibing, yan, kapatid mo. Ayun. Buruin mo, dito pa tayo nagtatalagpo. Ba't namatay, Sherwin? Ba't namatay? Kakabugbog. Naging sakit talaga niya isa, throat cancer kasi malakas man ni Garillo. Ano siya, yung blue sila sigarilyo niya eh. Ba't namatay? Walang kinalaman sa bugbog. Hindi naman doon sa bugbog talaga na siya kasi malakas siya manigarilyo. Ayun, okay. Bigyan mo na ng premyo yan. Dahil bukod sa nakapaglugaw ka na, nakapag-angilugaw ka na dito sa DZRH. Ay, wala na. Okay na. Dito pala kayo sa loob ng Manila South Cemetery, saktong-sakto. Ayan, naka-DZRH ang kanyang cellphone. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yay! Congratulations! Salamat sa DZRH.
At siyempre, ano yung ating word of the day para makomo yung ating mini component? Panchon. Yun! Panchon ngayon! Mini component! Ayan. Panchon ngayon! So pwede na siyang, Sherwin, pwede na siyang maglakad-lakad na hindi na cellphone ang gamit niyang nakamonitor, kundi AM radio na, transistor radio na, yung mini component na ang gagamitin niya. Lalo na po, wag niyong lalakasan kasi bawal po ang Maingay, oo nga pala. maingay, mga pagtutugtog o ano mga pampaingay dito sa loob ng sementeryo para ma-preserve ka sa graduhan ng okasyon ng Ondas. At syempre, meron din tayong Diesel H t-shirt at syempre Diesel H Noche Buena basket para sa iyo, Kuya David. Ano masasabi mo kay Jerry? Maraming salamat sa DCRH at Jerry. Maraming salamat sa inyo. Salamat din po sa inyo. Yung bigyan ng tulong na katulad nito sa Malakas Promo kay Sherwin at kay Misty Nanolacco. Magandang umaga. Magandang umaga po. Congratulations! Thank you. Updated ba? Maging sa online, updated siya. Kaya matagal na akong nakikinig sa DCRH. Yun. At ang aming paalala at aming hangad sa inyo, laging maging ligtas ang inyong pagunita ng Ondas dahil ngayon ay ligtas Ondas. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi dumutok sa Diesel H. Baka yun ang susunod natin winner sa Diesel H. Pasko Panalo Promo RS number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Nagbabaga pa rin ang ating mga balita at syempre ang ating mga RH reporters sa ating pagbabalik. 7:24 ang ating oras. This is Reach! Pangunahing balita! Mga kumbatsero, napapansin nyo ba na habang tumatanda ang mga magulang natin parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? No? Di ba? Napapansin nyo yun? Yung iba nga parang mas ganado pa sa chismisan kaysa sa pagkain, yung mga makimarites sa mga kapitbahay, di ba? Delikado ho yan kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya dapat ay tinututukan, painumin natin ang ating mga seniors, ang ating mga nanay at tatay na nabubuhay pa ng N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Pangunahing balita! At upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang. Paalala ni Chairman, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat marami ang mga reklamo hinggil sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita! Nagpapaabot nga pala tayo ng pagbati sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, si ka Eduardo V. Manalo ng kanyang happy birthday. Happy birthday po ka Eduardo V. Manalo, ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Masayang masaya po ang buong kapatiran sa pagdiriwang sa araw na ito ng inyong kaarawan. Ka Eduardo, happy birthday po! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita! Aling-tina, balikan natin ang ating mga RH reporters. Eto, alamin natin na ang ito daw, pamunuan ng Manila North Cemetery. Hindi mo mabasa. Maraming sapot dito. Ang dami sa kanina nga iba yung napindot ko dito dahil sa mga sapot-sapot dito Oo, kaya dito ako lilingon. Abangan nyo mamaya, may costume party ang mga taga DZRH. Ayan, Oo, talagang ready dito si Don Carlos at Yuel Reyes. Ayan. Eto nga, ang
ang pamunuan daw ng Manila North Cemetery pinayuhan ng publiko na agahan ang pagdalaw. Sino nagpayo niyan? Mga taga North Cemetery? Oo. Andyan. Mga patay? Pamunuan nagpayo? Oo. Andyan si Arch Tunay na Boy Gonzales. Boy G. Jerry, at pinayuhan ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang mga bibisita ngayong bisperas ng undas na agahan ng pagtungo sa sementeryo habang maayos pa ang lagay ng panata upang maiwasan ang dagsa ng mga tao. Ayon na kay MNC Director Dandantan, inaasahan na mas kadami ang bilang ng mga tao pagsapit ng alas 9 ngayong umaga. Naitala ng megit sa 300 katao ang crowd estimate sa pagbubukas pa lamang ng sementeryo kaninang alas 5 ng umaga upang matiyakan niya ang ligtas, maayos, maginhawang pagdalaw ng publiko sa mga yumang sa buhay, naglatag ng pamunuan ng iba't ibang serbisyo sa loob ng sementeryo tulad ng puntod online finder assistance, tagging system para sa mga bata, libreng wheelchair para sa senior citizens at PWDs, libreng tubig, mga portalet sa loob ng sementeryo. Pinaalalahanan din ng publiko na bawal magdala ng mga sumusunod, baril at iba pang matutulis na bagay tulad ng kutsilyo at cutter. Lahat ng uri ng nakalalasing na inumin, mga alagang hayop. Bilang dagdag na seguridad, naglagay ang ng mga CCTV camera sa paligid ng sementeryo upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dumadalaw. Dito sa Jerry, sa loob ng sementeryo, nakadeploy ang mga miyembro ng Philippine National Police, mga medical team ng ang Philippine Red Cross sa pinaka-main street. Sa main street, iba may naglagay ng barrier. Yung papalabas at papasok dahil sa para hindi magsiksikan pagka sinalubong yung mga papalabas at yung mga papasok. Ang RH Operation Tulong ba may libreng sakay din dyan? Meron. Meron din. Wheelchair naman. Ang libreng sakay hanggang ngayon lang. Kasi bukas, bawal na. Bawal na bukas. Hanggang marami ng tao. Ang libreng sakay ay hanggang ngayon na lamang araw na ito. Pero ang DZRH Operation Tulong, naka-ready na yung mga membro ng Operation Tulong sa mismo pinaka-gate. Pag makikita nila yung malaking tarpaulin ng DZRH, meron din mga wheelchair at meron ding palugaw. Di may pinauhan. Boy G. And maisingit ko lang maklarify sabi kasi ni Manila Mayor Isko Moreno ay magpapatupad ng zero vendor policy sa loob at labas ng Manila North maliban na lang dyan sa mga nagbebenta ng kandila at bulaklak. Ibig sabihin ba bawal na rin mga food stall? Kasi madalas kapag kami ay dumadalaw dyan, may iba't ibang mga pagkain, mga stall. Bawal na rin? Ibig sabihin ba nun? Dati na yon na bawal. Dati kasi pinayagan nila yan, yung mga vendor sa loob ng sementeryo. Napaka-gulo at parang divisoria ang tingin. Parang food bazaar. May mga food bazaar, may nagtitinda dati ng sa pantalon. Correct. May mga pizza, iba-ibang pagkain. Pero wala na ngayon yan. Binawal na. Binawal na yan mula nung... Pati pagkain, bawal na? Pagkain, wala na rin. Dati kasi may mga store dito na pagkain sa loob. Sa labas na lang. Pero sila mabibili dyan sa kahabaan ng Blooming Street Road. Yung tapat mismo ng gate. Kaya ang mga polis ay bawal ang mga vendor sa loob ng sementeryo. At binalaan din ni Yorme Isko Moreno yung mga mandurukot. Mandurukot, snatcher. Huwag na silang dumalaw dito dahil sa baka makalawit daw sila ng mga pulis. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala sa PITX, naku, tawagin na natin si Giselle, pasakay na ng bus. Uy. Mukhang iiwanan na tayo. Bibiyahin. Mukhang bibiyahin na. Saan kaya ang punta ni Giselle? RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle!
Ka Jerry, Tina, dahil sa dami ng mga pasahero na palabas ng Metro Manila ngayon, nadagdagan ng 1 hanggang 2 oras yung travel time ng mga bus pa Bicol mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon, sabi ka Jerry, noong ticket dispatcher na si Mark Elar ng Filtranco, mula sa 12 oras, 14 oras na yung biyahe ngayon patungong Bulan. Ang Panaga naman na mula 9 o 10 na oras, 10 oras na bago makauwi yung mga pasahero mula dito sa terminal. Pero yung turnaround time normal naman daw, kaya hindi ano ulit Giselle ang dahilan bakit nadagdagan ng 2 oras? Ay dahil traffic doon sa mga dadaanan nila. Ayun, traffic. Pero ang binabanggit naman, yung turnaround time normal naman daw, kaya hindi rin nahuhuli yung mga bus papunta dito sa PITX para sa iba pang mga mananakay. Yung ibang biyahe o yung biyahe naman na patungo sa Baguio City ng Solid North, nagkaroon daw ng delay sa turnaround time kahapon dahil din sa traffic sa daan. Kaya kahapon yung 5 hanggang 6 na biyahe mula sa dito sa terminal, naging 7 hanggang 8 oras. Pero ngayon, on time daw yung kanilang biyahe patungong Baguio City. Yung biyahe naman papuntang Eastern Samar ng Yuna Clarice, maluwag pa rin at 24 oras pa rin yung biyahe. Kasama na raw dyan yung nararanasan na trapiko doon sa bahagi ng Matlog Port. Patuloy yung pagdagsa ng mga pauwi dito sa probinsya, dito sa PITX na pumalo na sa mahigit 28,000 yung mga dumaang pasahero ngayong umaga lamang. Ang sinasabi ni Colin Talbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer nitong terminal, mahigit 749,000 na yung mga dumaang pasahero dito simula October 27 at inaasahan na papalo pa raw sa mahigit 2.1 milyon. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH50 and Giselle Ricofort. Punta naman tayo dyan sa Marikina. Ang mga bibisita daw sa mga sementeryo dyan sa lungsod ay inaasahang mas marami ngayong taon. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Jerry at Ate Tina, inaasahang hindi lang doble kundi halos triple posibleng dumagsang dadalaw sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Marikina para ngayong ondas. Ayon mismo kay Mayor Man Teodoro, posibleng umabot sa 600,000 na katao itong magtutungo sa Loyola Memorial Park, maging sa Barangka Public Cemetery at 3 pang pribadong libingan sa syudad. Mula ito sa higit sa 260,000 peso na katao na bumisita sa mga sementeryo nung nakarang taon. Bati na rin sa panayam ng DZRH2 sa Marikina City Police. Paliwanag ni Police Colonel Jenny Texon, officer in charge ng pulisya, katapat kasi ng Todos Los Santos ngayon 2025 ang long weekend. Kaugnay nito ay naka-full deployment na ngayong araw ang Marikina PNP dito sa Loyola Memorial Park at iba pang mga pangunahing libingan. Nagtayo na rin sila ng command center dito sa tapat ng nabanggit na sementeryo. Katuwag ng Marikina City Rescue 161 at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Sa loob, kanina ay nakita natin unti-unti na rin dumadami itong mga dumadalaw habang unti-unti lang din itinatayo yung mga stalls dito. Palibasa ito kasi private cemetery. May mga food stalls na itinatayo dito sa loob ng libingan tuwing panahon ng pwede dyan ang food stalls. Oo. Pwede. At may ano rin dito, may talagang may mga brand din. May Jollibee tayo nakita. Talaga? May drive-thru? Oy! Hindi tayo sponsored ha. Hindi tayo sponsored lang natin. Walang pizza, may pizza ba yan? Yung sinasabi ko kanina. Shawarma. Shawarma. May shawarma. Oo, marami nga eh. Marami. Pero minutom tuloy ako. Simula, itinatayo pa lang ngayong morning. Malamang bukas talagang fully operational na yung mga stalls dito. Ang bago dito, Jerry at Tati, na napansin natin ngayong taon ay binago yung entry at exit points itong Loyola. Yung kanyang main entrance ay hindi mo na pinapasukan dito at naglagay ng ibang papasok doon sa kabilang gate. Ito ay para masiguro na yung pinaka-flow ng mga sasakyan, dahil nga private ito, pwede yung sasakyan kasi sa loob ay magiging isahan lang din yung direksyon. One way. Tama. Labas. Sa labas naman itong Loyola Memorial Park, abisin natin doon sa mga motorista na hindi naman papasok ng libingan, one way na rin itong A. Bonifacio Avenue dito sa tapat ng Loyola. Ibig sabihin, yung mga galing doon sa looban, palabas dito sa may Katipunan area o Cubao sa Quezon City,
ay hindi na muna makadadaan dito sa Bonifacio. Maghanap muna ng mga alternatibong ruta sapagkat dinesignate itong lugar na ito para doon sa mga private motorists na papasok dito sa Loyola Memorial Park. Edniel. Yes, ate. Oo. Madalas na papansin natin na kasalukuyan o pagkatapos ng undas, yung mga basura no nagkalat. Kamusta? Mayroon ba diyang mga trash bin? Mga saan ba ang tapunan dyan? Marami ba? Yun kasi problema madalas no? Walang matapunan ng mga dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya kung saan-saan na lang, tinatapon. Dito naman palibasa private cemetery nga ito, may kalakihan nga lang. Hindi naman siya ganun ka-problema, ating Tina. Mas rito, ang concern dito lagi yung yung flow ng traffic o ng mga sasakyan Yung mga ganong problema gaya ng basura hindi naman kagaya din sa mga videos natin. Malinis pa naman ngayon. At dito naman yung yung Marikina LGU at maging yung mga yung mga kanilang mga kawani at malamang may mga designated ditong mga tapunan din ng basura. Malinis dito sa Loyola Memorial Park at we expect na by tomorrow ay dadagsay na ito ng mga mahal sa buhay ng mga yumao at maging yung mga celebrities o mga kilalang personalidad. Na dito nakalibing, kahapon pinuntahan natin si Katya Deli. Si Kadeli Magpayo at nakita natin mayroon ng bulaklak doon sa kanyang area dito sa Loyola Memorial Park. Malamang yan by this weekend mas marami pang magtutungo doon sa iba pang mga kilalang personalidad tara dito sa nabanggit na libingan. Okay. Sitwasyon dito sa lungsod ng Marikina, ako pa rin si Edniel Parrosa ng Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Balikan natin si Sherwin sa Manila South Cemetery. Sherwin! Tina, nagsimula na nga magdatingan dito sa Manila South Cemetery yung ilan sa ating mga kababayan na nais na mapauna na mag-ali ng kanilang paggalang at respeto sa kanilang mga mahal sa buhay na bibisitahin dito sa cemetery ng Manila South Cemetery. At yung ilan sa kanila may mga baon na rin ng mga bulaklak at mga kandila at ang paalala nga ng pamuno ng sementeryo na maging masinop sa kalinisan dahil yung ilan sa mga kababayan natin nagbabaon din ng kanilang mga pinagkakainan o pagkakainan ay maaaring maging marumi yung kanilang lugar. Kung kaya yung mga members ng DPS ng Department of Public Safety ng Manila ay maya ang walis sa lahat ng mga street dito sa loob ng nitong Manila South Cemetery at nakaantabay din ang Police Assistant Desk dito sa may bahagi nitong rotonda yung dating pinaglibingan na kay dating Pangulong Elpidio Quirino na siya ngayon nakabalot pa rin ng lona itong circle o yung rotonda dito sa loob ng Manila South Cemetery. Pero kanina, nagulat tayo ka Jerry at ka Tina dahil may tumabol habang tayo nagpo-promo kanina na Kapag dito, residente natin ka rito, tatay. Opo. Tapos lagi, ayan o, may baon-baon sa hinaan nyo muna yung radyo. Hinaan mo na yung radyo, tatay. Tahina ng konti. Okay, dahil yung kanyang radyo, talagang tangan-tangan niya araw-araw. May sariling... Lagi po ako nakikinig sa inyo. Lahat po ng programa ng Giselle. Lagi ako nakikinig. Tinan mo nga naman. Dahil makalma, Sister El. Talagang... At may sarili siyang mini component na dala. Meron sa baong sariling mini component kaya hindi siya mananalo ng mini component. Hindi na bibigyan. Sayang. Pwede pang bigyan yan. Maraming salamat po sa sponsors. Maraming salamat po. Pagpalain po ako kayo ng langit o Panginoon. Maalala po sa inyo. Pag dito ako kayo natira, tatay, nag-aaway po kami ng kapatid ko. Hindi ko magkasundo. At tumakbo na ako. Nag-dance ako. Di kayo man ako napagpad. Isa nga lang po ako. Ano yan? Diyan siya nakatira na, Sherwin? Dito na siya nakatira simula 2023. At nung siya dito sa Barangay Olympia, dito sa property na kanilang mga magulang, ng kanyang kapatid, lagi daw parang ang pakiramdam niya hindi siya welcome. Opo, ganun po. Galing nga po yung sa akin, para po. Ibang tao na po ako Isa man tawag akong panganay. Siya, bunso lang siya. Dalaw na lang po kami. Kaya lang ala po makawatan na kasi kaya ko, alam mo na akong itatapat sa kanya. Kaya nangyari, hindi mo ako tanggapin doon. Kayo ang naibig sa bahay ni Kuya. Dapat
Pakit kami dun eh. So yun, napalulungkot ng kwento. Pero dahil nga sa kanyang pag-iisa, baon-baon ng kanyang radyo. Patay, matanggapin mo ito maagang pamasko ng Deezer H. Meron ka pang Deezer H, Nacho Buena Basket at Deezer H t-shirt. Yan, meron bang nararamdaman kayo rito? May nagpaparamdam ba rito? Ay, sa patay, mga patay. Ay, wala po. Hindi po ako naniniwala. Takot ako sa buhay. Yung baon gamit ko, wala. Sarap ng tawa ni tatay. Ito mga day-day-coat ako eh. Day-day-coat ako ng noodles. Yung mga bigay yun ng mga ano. Buhay ang kumukuha, hindi patay. Mga buhay niya eh. Patay, wala naman. Okay, thank you, Sherwin. Pangalan ko po si Rasmin Serrano ng Sachimecho. Maraming salamat po. Despondos, pagpalain kayo, umaba pa programa niyo. Maraming salamat po. At sa mga nais na manalo ng 1,000 pesos, ililipat na po ako. Alis ko dito sa Manila South Cemetery. Ililipat naman ako ng ibang cemetery para mamigay mamaya na paprego sa programang Damdaming Bayan. Alis number 6, para Deezer H. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. 7:48 ang ating oras. Pangunahing balita. This time, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, nakatakda ng ipasubasta ng Bureau of Customs ang 7 luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa isusubasta yung Rolls-Royce Cullinan na merong payong. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, hindi na iaapila ng mag-asawa ang mga isusubastang sasakyan na walang permit entry at certificates of payment. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang high school teacher na kumekwestiyon sa legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa petisyon ni John Barry Tayam, ang paglikha ng ICI ay maraming legal defect gaya ng paglabag sa Equal Protection Clause at prinsipyo ng separation of powers. Git ni Tayam, halos kapareho ng ICI ang Philippine Truth Commission na nilikha noong panahon ni dating Pangulong Benigno Ninoy Aquino III. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at tapyasan ang halaga ng infra projects. Ginawa ng Pangulo ang direktiba bago umalis ng bansa patungong South Korea. Una rito ipinagutos ng Pangulo sa DPWH na ibaba ng 50% ang halaga ng mga materyales sa mga ginagamit na proyekto. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na hindi magdudulot ng pagkalugi sa mga negosyante ang pagtapya sa presyo ng construction materials na para sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Paliwanag ng kalihim, target ng direktiba ni Pangulong BBM ang mga materyales na labis ang patong sa presyo kumpara sa merkado. Posibleng magpasko sa kulungan ngayong taon ng 3 sa mga iniugnay sa manumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga posibleng makulong bago magpasko o magpasko sa kulungan ay sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant Engineer Bryce Hernandez at private contractor Sara Diskaya. Muling idiniin ng Independent Commission for Infrastructure na kailangang maibalik ang mga ninakaw na pondo ng bayan. Kasunod ito ng naging Asset Recovery Technical Working Group meeting ng ICI kasama ang mga head ng ilang key agencies gaya ng AMLAC, BIR, BOC, DOJ, DOTR at DPWH. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., ang naturang pulong ay para isapinal ang gagawing proseso sa pag-recover ng mga ari-arian na mga sangkot sa flood control scandal. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Ay. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag Cherry Loom pre-painted ka na.
ay Father Bon Camagun of Lipa Carmelite Our Lady of Mediatrix Church. Binabati po kayo ni Boss Jomay. Boss Jomay Paroko. Birthday ba, Boss Jomay? Ni Father Bon Camagun of Lipa Carmelite Our Lady of Mediatrix Church. Ayan. Niyaya din ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno itsura. Siyempre, sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron itong 1.5-liter turbo engine at pinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kaya kahit road trip pa Bicol, kayang-kaya. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Handa ka na ba mag-upgrade? Abay, subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Chillax lang sa mga biyahe. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time